So ayun 'no, so kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, meron pong nilalakad ngayon itong, Senado, especially itong Committee of Means and Ways na isa nga pong kapalpakan ni dating Pangulong Duterte. So dahil nga po sa kapalpakan po na 'yan, ngayon po ay nililinis ngayon sa PBBM administration. Okay, para makuha po natin yung narrative, pakita ko po sa inyo kung ano ba 'tong binabanggit ko. So mga kababayan kasi ito, dito po sa Senado 'no, base po ito sa CNN, ang sabi dito, "Call to shut Pogos, get enough support in Senate, Gatchalian." Okay. So nilalakad po kasi ngayon sa Senado na pinamumunuan nga po ng Committee ng Means and Ways na pinamumunuan po ni Win Gatchalian na ipatanggal na po yung Pogo sa Pilipinas. Well, meron naman pong magandang naidulot yung Pogo, to be fair. Pero siyempre yung negative po na nangyari dahil nga po sa Pogo ay hindi po ito justifiable para po manatili sila dito. Kasi kumbaga, in layman's term, mas marami pong hindi magandang nangyari sa Pogo kaysa mabuti. So pag-usapan natin yan mga kababayan. No? So basahin po muna natin yung report dito. So ang sabi dito, the proposal to expel Philippine offshore gaming operators in the country has made headway in the Senate according to Win Gatchalian. Gatchalian, who chairs the Senate Committee on Ways and Means, said the call for the immediate expulsion of Pogos mustered enough support from the panel members. Isa itong mahalagang hakbang para mapigilan ang paglaganap ng krimeng nagmumula sa ilang kumpanya ng Pogo. Inaasahan natin na maabot ang ating layunin at mapanatili ang kaayusan sa bansa na siyang nagdudulot ng paglago ng ating ekonomiya. Gatchalian said in a statement on Wednesday. So Wednesday, kahapon o nung isang araw, okay. So mga kababayan kasi, ito lang, no, pakita ko sa inyo to. Kasi mga kababayan, talagang pinagtatanggol talaga ni dating Pangulong Maudix itong Pogo. So kung maalala po natin sa isang statement niya noong 2019, ang sabi nga ni Duterte dito, okay, Duterte won't abolish Pogo, we need it. Yan. So continue lang natin no para makuha natin yung narrative no. The chief executive made his position clear at the press briefing last night at Malacanang when asked about his stand on the controversial Pogo, which has been flourishing in the country, employing thousands of foreigners, mostly mainland Chinese. Ayan, pag-uusapan natin mamaya, yan mga kababayan, about yan po sa employment. Kasi ang sabi kasi ni Duterte, kailangan daw po natin ng Pogo kasi nakakatulong daw po ito sa employment at saka kumikita daw po yung Pilipinas. Na which is apparently not true. Hindi po totoo yun. So, di ba yung sinasabi ninyong Duterte legacy? Duterte legacy. As if naman na meron. Meron naman kahit paano, no? Pero mas marami po yung palpak. Diyos ko. Mga babae, continue muna natin to, no? Ang sabi dito. At dito po, dinagdag pa nga po ni Duterte dito, no? Duterte noted the livelihood of many Filipino would be affected if he bans online gambling. Yan. Mga ka-Streetwise, meron po akong ipapakita sa inyo tungkol po sa sinasabing employment ng Pogo. So, ito, base po dito po sa report po na to, Philippine Offshore Gaming Operator Employment. So, meron pong 138,000 na foreigners employed ng Pogo. So, tandaan nyo 138,000 na foreigner po. Foreigner, mga Chinese. And then, mga kababayan, ang malinaw pa dito, only 17% of those employed in Pogo are Filipino nationals. So, ibig sabihin nun mga kababayan, kung 138,000 yung foreigners or mga Chinese ang na-employed po ng Pogo, 17% lang po yung Filipino. So, more or less, mga 20,000 Filipino yung nabigyan po ng trabaho sa Pogo. Ang malinaw po dito mga kababayan, mas nakabuti pa po sa ekonomiya ng China, mas nakabuti pa po sa employment ng China kumpara sa employment po ng mga Pilipino ang nangyari po sa Pogo. Kasi mga kababayan, itong 138 po na foreigners na most of them naman po ay mga Chinese, syempre sumusweldo yan. At alam naman po natin na ang mga sweldo po niyan ay hindi naman po napupunta sa Pilipinas. Mapupunta lang din po yan sa China kasi may mga
May mga pamilya yan doon. Ipapadala lang din naman po nila yan sa China. So ang ibig sabihin nun, hindi po ito pumapasok sa GDP ng Pilipinas. At besides dun mga kababayan, no, yung sinasabi nga po ni Win Gatchalian, yung pinaka hindi maganda talaga nangyari po sa Pogo ay yung krimen. Imbis po na mag-focus po yung mga pulis para po sa krimen na nangyayari po sa mga Pilipino, eh nadadagdagan pa po sila ng trabaho kasi po talagang dumami po talaga ang krimen because of Pogo. Yung mahigit kumulang na 20,000 na Pilipino na nabigyan po ng trabaho sa Pogo, hindi po natin pwedeng baliwalain yan kasi trabaho po yan. Pero syempre, ang pinupunto natin dito mga kababayan, ang kapalit naman po nito ay mas marami pong mga Chinese ang nabigyan ng trabaho sa Pogo kumpara po sa mga Pilipino. At ang kapalit din po nito mga kababayan is krimen. Hindi lang yan mga ka-streetwise, no? Papakita ko po sa inyo yung mga kapalpakan ni Duterte pagdating po sa Pogo. Okay. So ito, nabasa ko ito. Nakakuha po tayo ng dokumento from PAGCOR. Yan. Ito, base po ito sa rules and regulations for gaming offshores, for Philippine Offshore Gaming Operation, so Pogo. So mga kababayan, actually ilang page ata to. So ito, binasa ko to lahat, mga 10 page ata ito. Pero dito, malinaw po mga ka-streetwise na inaprubahan po ni dating Pangulong Mau Diggs ang Pogo na wala pong malinaw na taxation. Wala pong malinaw na batas kung paano sisingilin ng tax ang Pogo. Nakalagay lang po sa dokumento na to, kasi binasa ko po ito, no? Ang nakalagay lang po sa dokumento na to ay processing fee, permit fee, at saka mga operation permits. So ang malinaw dito mga kababayan, wala pong tax. Hindi po malinaw yung tax. So paano masasabi po ni dating Pangulong Duterte na nakakatulong po ang Pogo, eh pinapasok nga ni dating Pangulong Duterte itong Pogo na wala pang tax. So kumikita lang po ang Pilipinas dito po sa Pogo sa pamamagitan lang po ng mga permits, ng mga operations fee, etc. doon lang sa mga permits lang. And then mga kababayan, yung kapalpakan din dito ni Duterte, no, isipin nyo itong dokumento na to, makita nyo naman nakalagay naman ito, approved during the board meeting held on the September 1, 2016. Okay, 2016 po naaprubahan yung Pogo, pero nagkaroon po ng malinaw po na tax yung Pogo is 2021 pa, 5 taon. I just don't really get the point mga kababayan. Kung paano nasabi ni Duterte na kailangan natin ng Pogo, pero hindi niya naman pinatawan ng tax sa loob po ng 5 taon. So ano yun? So ngayon, parte ba ng mafia si Duterte? O ito lang mga kababayan, napapakita ko to sa inyo, no? Baka sabihin niyo binobola ko kayo. Kasi ito dokumento ito eh. So ang sabi dito, no, sa Republic Act 11590, September 22, 2021. So, 5 taon. Okay? An act taxing Philippine Offshore Gaming operations amending for the purpose Section 22, 25, 27, 106, 108 and adding a new Section 125A and new sanctions 125A and 226 for the National Internal Revenue Code of 1997 as amended for other purposes. At ito mga kababayan ay syempre September 22, 2021, President of the Philippines Duterte. Oh. Nagets niyo mga kababayan yung punto ko dito? Yung sinasabi nga po ni Duterte na kailangan natin ang Pogo kasi nga unang-una employment at kumikita naman daw po ang Pilipinas dito. Pero I just don't really get the point kung totoong kumikita ang Pilipinas dito, bakit inabot ng 5 taon bago nagkaroon tayo ng malinaw na tax reform pagdating po sa Pogo? So ibig sabihin nun, kumikita ang Pogo na sobrang laki, pero ang nakukuha lang po ng Pilipinas in return ay kita lang po sa mga permits. Duterte legacy. teka lang, lakihan natin. Okay. Okay. Duterte legacy. Ay, naku, ewan ko ba dito kapalpakan ni Duterte. So, mga kababayan, so balikan muna natin to. Ito, kababayan, ito po kasi, no, ang malino po kasi dito, no, kasi meron po kasing proseso ito. Actually, ang mangyayari po kasi dito mga kababayan, gumagawa po ng paraan si Win Gatchalian para magkaroon po ng reference si PBBM para po ipaban or tanggalin po yung Pogo.
So at least hindi maging masyadong controversial yung pagtanggal ni PBBM ng Pogo kasi meron siyang reference from the Senate at lalong-lalo na nga po na pinamumunuan ito ng Committee of Means and Ways para walang issue. So ito mga kababayan, ang ibig kong sabihin kasi dito, ito po yung mga bagay na sinasabi nila na best president daw po si Duterte, pero in reality ang dami niyang palpak. At karamihan po talaga ng mga palpak niya ay connected po sa China. So kayo po mga kababayan, no? So kayo po, ang gusto ko pong itanong sa inyo, pabor po ba kayo na tanggalin po ang Pogo dito sa Pilipinas? At kayo po ba naniniwala din po ba kayo na mas marami pong magandang naidulot ang Pogo kaysa negative? Kasi ayan ang sabi ng mga DDS eh. So yun lang po mga ka-Streetwise, no? So paki-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. So hanggang sa muli po, maraming salamat po sa inyo lahat. Ako po si Takero Miyamoto. Bye-bye!